Dito maraming namamali pagkakaalam ng iba, 3 hari o 3 kings ang dumalaw kay Kristo Jesus noong naipanganak siya sa Bethlehem. Questionable ito. Ang magtatanong si kapatid na Levi Bonifacio Vicena, isang Roman Catholic at 23 years old po siya. Ito po siya. Ang tanong ko po ay base lang sa status ng buhay ng tao, kagaya ko. 23 years old, ang trabaho ko ngayon nasa engineering department. Saka tanong ko ay ito. Base po sa mga nabasa ko sa Biblia, yung pangalan ko na Levi, L-E-V-I, po ang koneksyon ng pangalan ko na asusulat sa Biblia ni Moises. Tsaka doon nga po pala sa pantas, yung 3 hari, tama po kayo. 3 pantas yon na lalaki. Base sa nabasa ko noon hanggang ngayon. Kasi sa 3 persona, yung 3 persona na yan, talagang iisa lang yan. The great God. The greatest of all. The best. The only one God we trust. Yan ang aking base sa nabasa ko sa Biblia, kinalakhan ko, sabi ng mga lolo ko, lola ko, base, parang yun yung tanong ko. Paano nyo naman masasabi na sa 3 pantas na yon nagkatagpo sila, nagkatagpo, iisang lugar, wala silang mapahingahan siguro, o naghanap sila ng matutuluyan, naadaan sila sa isang kaya nga may Christmas, Kristo, yung panahon na sinilang si Jesus Christ. Yun lang, parang mali po kasi may mali kayong nasabi, na yung lugar, yung pangalan, yung lugar tsaka yung pangalan. Sa lugar, di ba, yung Israel, yung Palestine, left, right. Tsaka yung destiny, yung location talaga niya, from east, Palestine, Israel, left, di ba? Yun po yun. Kung ano-ano na lang nabasa ko parang researcher ako. Ngayon, ang akin lang tanong ko, yung ito nga, paano nagkakaroon ng connection, pangalan ko, kay Moises, na ang aklat, Levitico sa Tagalog. Yun lang po. Salamat. Sige, salamat din kapatid sa pagdalo mo. Unang-una, hindi dahil nagkapareho ang pangalan ninyo sa Biblia ay may koneksyon na yon. Kasi alam mo kapatid, meron kasing akong kilala, Jesus. Pangalan niya pareho ni Kristo, pero lasenggo, magnanakaw pa. No? Kaya hindi dahil sa pangalan niyang Jesus, kukonekta mo na siya kay Kristo. Yun nga meron kaming kapitbahay nung araw, bata pa po ako noon, doon sa tindahan ni Aling Maria, yung nagtitinda ng mga kakanin sa amin. Meron siyang pamangkin, ang pangalan Jesus. Ang sabi ba naman nung minsan, kasi nagluluto siya, mahuhuli sa merienda, sabi, Jesus! Dali-dalian mo, napakatanga mo! Sabi nga, sabi ko, kung yun ikukonekta mo kay Jesus, napakatanga namang Jesus noon. Na nung utusan kaya pala hindi bumabalik, nada pa. Kasi bago siya pinaalis, sabi nung lola niya, eto 2 baso. Isang baso toyo, bibili kang na toyo. Kay kiwa. Yung kiwa, yung inchik dun sa tabi namin. Itong 1 baso naman, bibili ka ng suka. Yun. Na toyo, na suka. Yun ang bibili niya. Yung pinsan ko, nagtatatakbo, nada pa. Hindi naman daw nabasag yung baso. Kaya lang, ang tagal-tagal di bumabalik. Pinuntahan ng matanda. Sabi, ba't ang tagal-tagal mo? Sabing ganon. Kasi umiiyak.
Kasi po, Lola, nadapa ako, nahulog yung 2 Gs at saka 2 baso. Hindi ko po ngayon matandaan kung alin dito yung para sa suka at kung alin yung para sa toyo. Parehong Gs eh. Hindi niya raw matandaan yung Gs na para sa toyo at yung Gs na para sa suka. Ang ginawa ng lola ko, piningot. Jesus, napakatanga mo! Naming gano'n. Ayun. Yun ang kwento ng pangalan. Hindi ko mo magkapareho ng pangalan, pareho na o may kaugnayan na. Parang ako rin, meron akong kapangalan sa Biblia, si Propeta Eliseo. Pero hindi ko inuugna yung sarili ko kay Propeta Eliseo. Iba kasi siya, iba naman ako. Nabuhay siya, libu-libong taon na nakakaraan, ako naman ngayon pa lang nabuhay. Ganon din kapatid, yung pangalan mo na Levi, isa yan sa mga anak ni Jacob. Ang tinatawag na Israel. Isa sa mga anak niya si Levi. Kaya nung sabihin dun sa Apokalipsis Kapitulo 7, merong lahi ni Levi, merong lahi ni Huda, may lahi ni Ruben, may lahi ni Gad, ni Naphtali, etc., etc. Hindi ibig sabihin na ikaw yon dahil masama namang sabihin kung ikaw yung Levi na yon dahil nabuhay yon libu-libong taon na nakakaraan. Hindi naman yung sinasabi ko kanina na pinuna mo tungkol sa 3 pantas ka mo. Wala akong sinabing 3 pantas. Wala kasi sa Bibliang 3 pantas. Ang nakalagay, mga pantas. Pag sinabing mga pantas, pwedeng 2, pwedeng 3, pwedeng 4, pwedeng 5. Kasi nakasulat mga pantas. Wala yung definite na number na 3. Wala yun. Sa lahat ng Biblia, wala yun. We 3 kings of Orient are. Mali po sa Biblia yan. Wala po nakalagay na 3 kings. Ari nakalagay na 3 wise men. Nakalagay po ay wise men. Walang nakalagay na definite number 3. At kung tayo magiging biblical, hindi natin dadagdagan, hindi natin babawasan, yun po, hindi dapat sabihin 3. Kasi wala po yun. Ngayon, yung tinatanong mo kapatid na sabi mo nagtatrabaho ka sa engineering, tapos yung nagbasa ka ng Biblia, nakita mo yung pangalan mo ay nakasulat sa aklat ni Moises, ang sagot ko, it doesn't necessarily follow dahil ang pangalan mo'y nakasulat sa Biblia, may kaugnayan ka na doon sa kay Levi na nasa Biblia. Basahin natin yung Levi sa Biblia, 7:5 ng Hebreo. At katotohanan ang mga sa anak ni Levi na nagsisitanggap ng katungkulang saserdote ay mayroong utos na kumuha ng 10 bahagi sa bayan ayon sa kautusan, sa makatwid ay sa kanilang mga kapatid, bagamat ang mga ito ay nagsilabas sa mga balakang ni Abraham. Ayon, katotohanan ang mga sa anak ni Levi na nagsisitanggap ng katungkulang saserdote. Ayon. Ikaw naman ang trabaho mo engineering di hindi saserdote. So hindi hindi ka kaugnay doon sa mga lahing tinatawag na mga anak ni Levi. Kasi mga anak ni Levi, mga saserdote yon, mga mangangaral ng Diyos sa panahong Israel. Yun po ang nakasulat sa Biblia. Maraming salamat kapatid na Levi sa iyong pagdalo. May pagtalakay na din dito si Brad Eli patungkol sa mga pantas. Naipaliwanag niya na din ito sa Bible study at Bible exposition. Dito maraming namamali pagkakaalam ng iba, 3 hari o 3 kings. Ang dumalaw kay Kristo Jesus noong naipanganak siya sa Bethlehem. Questionable ito. Hindi 3 o king ang nakasulat. At kung tayo magiging biblical, ang nakasulat sa Biblia, mga pantas na lalaki o wise men. Walang eksaktong numero na 3 ang nakasulat. Sa pagtalakay ni Brad Eli dito, maliliwanagan ka talaga. Walang dagdag, walang bawas kung magturo. At patungkol naman po kung tayo ay may kapangalan sa Biblia, hindi po dapat natin iugnay ang ating sarili sa taong kapangalan natin. Kayo po, ano pong take away nyo? Paki-comment and share. Salamat po sa Diyos.